case unquestionable. And most probably Kepha was used in both clauses. O, pinakita ko naman sa inyo, no? Ito siya, both clauses, Kepha yan, doon sa original na Aramaic. Ngayon, balikan natin si ano. Actually, ito yung maganda dito eh. Ito yung maganda sinabi ni W. Davis dito. Yet, if it not were for Protestant reactions against extreme Roman Catholic interpretation, it is doubtful whether many would have taken rock to be anything or anyone other than Peter. So, ibig sabihin, yung mga New Testament scholar na to, they agree na yung Peter dito yung rock dito is Peter. Ngayon, nagbigay sila ng apat na mga argument bakit si Peter daw to. Although it is true that Petros and Petra can mean stone and rock, respectively, in earlier Greek, the distinction is largely confined to poetry. Ibig sabihin, just for the sake of writing. No? Moreover, the underlying Aramaic is in this case unquestionable, and most probably Kepha was used in both clauses. You are Kepha, and on this Kepha, ibig sabihin, you are rock, and on this rock, meaning to say, referring to the same person. Since the word was used both for a name and for a rock, yung Peshita daw, the Peshita written in Syriac, a language cognate to Aramaic, makes no distinction. Parehas daw sila. Between the words in two clauses, the Greek makes the distinction between Petros and Petra simply because it is trying to preserve the pan. Ibig sabihin yung word pan ito eh. No? And in Greek, the feminine Petra could not very well serve a masculine name. Hindi mo siya pwedeng, actually common name po kasi yung Petra. Common name for a stone. Whereas yung Petros is a proper name for a stone. Okay. Pangalawa po, siguro wala naman siyang ganong wala naman siyang ganong bearing. Number 3 reason sabi niya. Had Matthew wanted to say no more than Peter was a stone, in contrast with the Jesus the rock, the more common word should have been lithos. Ibig sabihin, kung gusto niya talagang, kung ang intensyon ni Mateo na bigyan ng distinction na paghiwalayin yung word na Petros and Petra, dapat ang ginamit niya na word is lithos, meaning to say a stone, no? Of almost or any size. Then there would have been no pan, and that is just the point. Ngayon, ito daw. The objection that Peter considers Jesus the rock is insubstantial because metaphors are commonly used variously till they become stereotype and sometimes even then. Here Jesus builds his church in 1 Corinthians 3:10. Paul is an expert builder, di ba? Magkaiba kasi yung cornerstone, magkaiba yung foundation na sinasabi dito, no? Na Jesus is the church foundation in Ephesians 2:19-20, the apostles and prophets are foundation. And also Revelation 2:21, Jesus is the cornerstone. Here, Peter has the keys in Revelation 1-18, 3-7. Jesus has the keys. Ibig sabihin, hindi naman niya kawalan kay Jesus Christ. Yes, we accept that Jesus Christ is a foundation stone, pero hindi naman niya ninanakawan si Jesus Christ. If we are saying that Peter is also a foundation, wherein di ba, yung mga apostles are the foundation also. So, ganun din yung argument niya. Kung si Jesus Christ yung may hawak ng susi sa Revelation, hindi yan ibig sabihin parang kinukuha namin yung authority kay Jesus Christ nung binigay niya yung susi kay Pedro, di ba? Tapos sabi niya sa number 5, no? In this passage, Jesus is the builder of the church, and it would be strange mixture of metaphors that also sees him within the same clause as its foundation. Okay. Protestant po ito, hindi po Catholic yung nagsasalita dito, ano. So, ayan po yung makikita natin na na evidences na in Aramaic, actually kung titingnan nyo kasi yung Aramaic, saan ba siya yung Aramaic? Matthew. Meron po kasi merong sa authorship, meron tayong dalawang
ginagamit na pamantayan kung sino yung nagsulat ng Matthew. Ngayon, meron po tayong external evidence, yung sinasabi na ng Matthew ay originally written in Hebrews. Ito, no? Dito po sa libro na Nicene Fathers, Justin Martyr and Irenaeus. I think si Irenaeus yata to eh. If I'm not mistaken. Si Irenaeus, nung dinidefend niya yung gospel doon sa mga heretics, ang sinasabi niya, Matthew also issued a written gospel among the Hebrews in their own dialect. So, ibig sabihin, para kay Irenaeus, being a witness, hindi siya originally written in Greek, but is originally written in their own language, in Hebrews. Pero yung Hebrews dito, it can be argued na it can mean Aramaic kasi yun yung parang dialect nila noon. Although yung lingua franca during that time was in Greek. Okay, ano pa? Hindi lang po si Irenaeus. Ganun din sino to? Sino ba yung nagsulat nito? Church Eusebius, no? Si Eusebius is also an external evidence doon sa authorship ni Matthew, na saying na si Matthew talaga yung nagsulat niya. Na sinasabi niya, no, ni Eusebius. But concerning Matthew, he writes as follows. So then Matthew wrote the oracles in Hebrew language, and everyone interpreted them as he was able. Okay. So siguro po, yun, no? Just to answer po yung question ninyo. Mag-stop sharing na ako. Sis Nads? Sis Nads? Mm-mm. No, meron din po akong babasahin. I-share ko. Ito po yung dito kasi ako lagi nakuha. Ano ang bato na itinutukoy sa Matthew 16:8? Nakikita niyo pa. Isang debate ang nabuo kung ang bato kung saan tatayo ni Kristo ang kanyang iglesia ba ay si Pedro o ang pahayag ni Pedro na si Jesus ay ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay sa Mateo 16:16. Sa totoo lang, walang paraan upang matiyak na makasiguro kung alin pananaw ang tama. Ang pagkabuo sa dramatiko na masalta sa talating tuan papaintulot pareho. Ang unang pananaw ay nagpapayag ng si Jesus na si Pedro ang bato kung saan ang kanyang itatatag kanyang iglesia. Gusto lang nilaro ng Panginoon ang mga salita. Ikaw ay Pedro, o sa Greek, Petros. Sa ibabaw ng batong, sa Greek naman ng bato ay Petra. Ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Samantalang ang pangalan ni Pedro ay nangungulugan na bato at itatayo ng Panginoon Jesus ang kanyang iglesia sa bato, makita ang pagkakaugnay ng dalawang ito. Ginamit ng Diyos si Pedro sa pagtatag ng iglesia. Si Pedro ang unang bahagi ng Ebanghelyo sa araw ng Pentecostes. Yung gawa, chapter 2:14-27. Naroon si Pedro nung unang matanggap ng Samaritano ang Banal na Espiritu. Magawa 8:14-17. Siya ang unang nagdala ng mabuti balita sa mga Israel. So Acts 10:1-48. Maaari nga si Pedro ang bato o aligi ng iglesia. Sa pang kilalang interpretasyon sa bato na tinutukoy ng Panginoon Kristo ay pahayag ng pananampalataya ni Pedro sa Mateo 16:16 na ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Kailanman ay hindi taas ang pinahayag ng Panginoon kay Pedro at sa iba pang apostol ang kabuuan ng pagkakalanlan sa kanyang kinikilala sa pangitan ng walang hanggang kapangyarihan ng Diyos. Namulat ang mata ni Pedro at pinakita sa kanya kung sino talaga si Jesus. Ang payag na ni Jesus, ang anak ng Diyos, ay isang taos-pusong pagdideklara ng kanyang personal ng palataya kay Kristo. Personal ng palatayang ito ay kay Kristo ang tunay ng marka ng pagiging tunay sa Kristiyano. Lahat ng mga naglagak sa kanyang pananampalataya kay Kristo tulad ng ginawa
iglesia. Nasabi ni Pedro sa unang Pedro chapter 4 verse 45 na kayo'y magsilapit sa kanya na isang batong buhay na sa katotohanan ay inekoil ng mga tao sa tapat sa Diyos ay hirang. Mahalaga kayo rin naman, kaya ng mga batong buhay ay natatayong bahay na ukol sa Espiritu upang maging pagkasarsidoteng banal upang mangandog mga hain na ukol sa Espiritu nangangalugod sa Diyos sa pamamagitan ng Kristo. Matapos ang payag ni Pedro, sinabi ng Panginoong Hesus ay inihayag sa kanya ng Diyos ang katotohanan. Ang salitang Pedro o Petros na lugang maliit na bato. Ano, CF1:42. Ginamit ni Jesus na kaugnay ng salitang Petra na ibig sabihin pundasyon, bato. Parehong salita ay ginamit sa Matthew 7:24 to 25 na ilalarawan ng Panginoong Hesus ang bato na ginagamit ng taong matalino sa pagtatayo ng kanyang bahay. Maging si Pedro ay ginamit ang kahintulad na paglalarawan sa kanyang sulat. Ang iglesia ay tinayo sa Petros o sa batong buhay. Sa unang Pedro 2:5. Nakasama ng pahayag ni Pedro na si Hesus Kristo ang anak ng Diyos na buhay. Ang kapayagang ito ng panampalataya ang saligan ng iglesia. Bukod dito, malinaw na isinasaad sa bagong tipan si Kristo ang hiligi ng iglesia. Ito yung mga text po. Gawa 4:11, 12:1, mga Korinto 3:11. Mali isipin na ibinigay ni Jesus ang karapatan ito kay Pedro. Kung iisipin, lahat ng awang apostol ay malaking bahaging ginampanan sa pagkatatag ng iglesia. Nakasulat po sa Efeso 2:20. Ngunit pinagmulan ay ang Panginoong Jesus. Tinawag si Jesus na Pangulong Batong Panulok. Ito po yung mga text, 1 Peter 2:7 hanggang sa gawa. Kung si Kristo ang batong panulok, paano si Pedro maging bato kung saan tatayo ang iglesia? Tanong po dito. Kung gayon, ang tamang interpretasyon ng masalitang ng Panginoong Isus sa Matthew 16:18 masabi isang simpleng paglalaro ng mga salita sa mas mababaw na salin. Pero ikaw ay tinatawag na maliit na bato, ngunit sa iyong bibig ay lumalabas ang malaking bato ng katotohanan tungkol sa akin na siyang magiging saligan ng iglesia. Isang argumento ng Simbahang Katoliko sa Pedro de Mono ang bato na tinutukoy ni Jesus. Itong ginagamit bilang patunay sila ang tunay na iglesia. Subalit, ayon sa ating nakita, ang pananaw ni si Pedro ay ang bato ay hindi interpretasyon sa mga talata. Kahit pa si Pedro ang bato sa Matthew 16:18, hindi ito magbibigay sa Simbahang Katoliko ng kahit anong otoridad. Hindi inalasan man sa Biblia na si Pedro ay pumunta sa Roma. Wala saan man sa Biblia naglalarawan kay Pedro na nagtataglay ng mas mataas na pangyarihan kaysa ibang apostol bilang pinuno ng iglesia. Hindi si Pedro ang unang papa. Ang pinagmulan ng Simbahang Katoliko ay hindi batay sa katuruan ni Pedro o sino man sa mga alagad, kundi kay Kristo na siya ang ulo ng tagapagtatag ng iglesia. Yan lang po na nakalagay dito. Si Kristo ang tinutukoy ko dito na cornerstone. Ano ba yung pinaka main objection nila doon sa ano, Matthew 16:18? Mm. Ito po, Christian side po ito, Christian side. Hindi ko mapalitan yung pangalan.
Hindi naman natin tinututulan yun. Jesus Christ naman Ah, talaga yung cornerstone. Pero yung foundation stone doon sa Matthew 16:18, yun ang belief natin. okay. Di ba? Actually, kung titingnan Hindi nyo kasi yung Acts ganun-ganun niya, yung no? version nyo sa Matthew 16:8. Nga-gets ko Kasi na po kung yun. babasahin niyo yung Acts 4:11 na yan, hindi Petra yung ginamit doon, Lithos. Kasi Acts 4:11. kung ang stand ninyo is that Petros is a small Anong words stone, po yung Petra is a big stone. Pakita ko sa inyo, ano? Sa original Greek niyan, lithos ang ginamit doon sa 4:11. litos? Ito, Mm. litos. Literally, figuratively, mill o stumbling stone. Was the stumbling stone, ibig sabihin, para siyang scandal sa Greek. 'Di ba? So kung magiging consistent tayo doon sa argument natin, dapat kung Petra si Jesus Christ doon, si Petra din yung ginamit doon sa Acts 4:11. Yun nga, pinapatunay na yung Petro at saka Petra, hindi pareho na pagka-describe ng Panginoon. Bakit gumamit pa siya ng isang word na kung si Pedro naman talaga ang Petras. But pagdating sa second words, at saka pansinin niyo yung pagkakasabi na dapat Actually, siguro yun yung ito po. Protestant na Kasi binanggit ko sa inyo, no? Si W. Davis tsaka si D.A. Carson, they agree to us na yung ito kung rock doon mababase is po natin Peter. dito Kaya na Protestant po yan. pwede ko pong basahin yung sinasabi ko Sure, naman sure. sa iyo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito. Hindi naman sinasabi sa iyo, ikaw ang batong ito, di ba? Sa ibabaw ng batong ito. May another stone bukod pa kay Pedro sa ibabaw ng batong ito. Yun po bang And then, so ano pong objection nyo doon dahil hindi parehas yung word? ang pagkakasabi kasi ng Panginoong Hesus, yun ang sinasabi dito na play of words. Paano po yung pinakita ko sa inyo na Aramaic na Bible, Peshitta? The same word po 'yon. Kefa, Kefa. Oh, di ba ano rin to? Greek din to. Yung Hindi po pinakita kong doon po sa pinakita ko sa inyo na evidence, no? According to sa mga church father like Irenaeus at saka si okay. Eusebius. Doon doon pala kayo Eusebius base sabi nila, church father. oo nga po, kumbaga, Kaya kasi ang argument ko po ganito, ano? Kasi may mga atheists na nag-o-object or meron silang reservation or agnostic sila na si Mateo ay isinulat ni Mateo. Ibig mm, sabihin, mga ganong hindi siya may mga authentic ganong na writing. Gaya ni Bart Ehrman. Ang sabi ni Bart Ehrman, oh, yung Mateo kasi hindi naman yung sinulat ni Mateo, hindi naman siya eyewitnesses. no, paano Kasi hindi nakasigurado na naman si yan, Mateo mismo ang nagsulat? so paano tayo makakasigurado na si Mateo yung nagsulat nga ni Mateo? So ang main argument ko po is that meron pong dalawang pamantayan na ginagamit yung mga scholar para malaman kung sino yung nagsulat ng isang libro. Yung pong unang ebidensya is internal evidence. Ibig sabihin, maghahanap ka ng ebidensya sa loob mismo ng libro para malaman mo kung sino yung nagsulat nun. Kasi ang sinasabi ni Bart Ehrman, initially anonymous yan. Wala yung akda. Nilagay lang yan later on para bigyan siya ng credit, bigyan siya ng authority. Ngayon, ang sinasabi namin bilang Kristiyano, no, kasi atheist si Bart Ehrman, meron dalawang klaseng pamantayan. Ikaw, Bart Ehrman, hindi mo ginagamit yung pamantayan na yon. Ngayon, siguro medyo malalim pa yung discussion ko. Ano. Ang sinasabi ko naman, merong pangalawang ebidensya. Yung external evidence, sinasabi namin, po, there are corroborating evidence na si Matthew talaga nagsulat yan. In fact, ang sinasabi ni Irenaeus, originally, isinulat yan sa lengguwahe ng mga apostol, which is Hebrew or Aramaic during that time. So, pinakita ko sa inyo yung Aramaic niyan, parehas na parehas, Kepha. Wala siyang distinction. Di ba? Nakita niyo po yung presentation ko kanina? Parehas siya na Kepha. Actually, yun yung argument ng Protestant na si ni W. D. Davis tsaka ni Dale Allison na kung talagang lalalimin mo yung pag-aaral niyan,
It's the same word na Kepha. It so happen lang sa Greek, hindi mo pwedeng sabihin kay Pedro na siya yung Petra kasi feminine po yun. Feminine yun na common noun. Hindi mo pwede sabihin na kasi ang common word for a rock in Hebrew or in Greek is Petra. Tama po ba? Common noun po yun eh. Whereas yung Petros is a proper noun. Binigay na pangalan kay Pedro, binigay na pangalan kay Mm. Simon. Actually, ang original na pangalan niya, di ba Simeon? Mm. Simeon Bar Jonah, ibig sabihin, Simeon, anak ni Jonah. Yun ang original na pangalan niya. Pero binago ni Jesus Christ yung pangalan niya. And remember po, sa Old Testament, whenever a person is being changed a name, ibig sabihin niya, meron niyang particular na gaganapin na role sa salvation history. Gaya ni Abraham, binago yung pangalan, di ba? From Abram, ginawang Abraham. Actually po, mm, actually kung lalalamin niyo po yung ibig sabihin ng rock dyan, kasi 'di ba magtatayo siya ng bagong structure si Jesus Christ, Mm. a new building, 'di ba? Magtatayo siya ng Mm. iglesia. Yung diyan, if you are a first century Jew, ano yung unang-unang papasok sa utak mo when you hear the word rock or foundation stone or Eben Shetia doon sa Hebrew? Yung Eben Shetia po na yan, ang original na thinking ng isang first century Jew, babalik siya kagad doon sa foundation stone ng First Temple. Yung First Temple, ang alam nila, kung saan pinapatong yung Ark of the Covenant, yun yung foundation stone kung saan yun ang unang-unang create ng Diyos na bato. Out of that stone, and then the whole cosmos was created. So kung titingnan niyo po talaga yung meaning ng stone na yun, no? Foundation siya, ibig sabihin, it's a building block. So kung ang objection niyo di parehas ng word, eh bakit po doon sa Aramaic parehas siya ng word? Parehas siya ng kefa. Pakita ko po sa inyo uli yung ano, yung Aramaic. Di ho ba ito yung Greek ano? Hindi sorry. Acts pala to. Actually, itong Acts 4:11 na to, makikita ninyo, lithos yung ginamit. Nang balikan natin yung Matthew 16:18. Hmm. Ito ano. Kung titingnan nyo nga yun sa Aramaic, which is yung original na wordings, o original na ginagamit na salita noon. Matthew 16:18 pa rin po yan, no? Pero Peshitta version yan. Okay, yung Peshitta po na yan, yung Syriac yan, na similar to Aramaic. Pero the same word, Kepha. So makikita niyo po yung word info, no? Hindi natin kailangan maging magaling sa biblical languages o Semitic languages to know kung anong ibig sabihin ng isang word. Yung software na to, meron siyang word info. Sasabihin niya sa'yo kung ano yung meaning ng word na yan. So yung Kepha na to, yung kulay pula na yan, kikita niyo po yung word info niya is a stone or rock, no? Tapos yung pangalawang word, the same word na Kepha, stone pa rin siya or rock. So wala siyang distinction. Sa Ang Greek siya, sa nagsasabi ko Greek. kasi, Sa kung Greek version niya. alin Anong, po, anong, ano yung unang Peshitta po yan. sa Greek? Peshitta. Di po Peshitta po ito. Ito po ay cognate or kapatid na word ng Aramaic. Yung Okay. Syriac po kasi is a language po na spoken language. Ito ng mga yung unang mga Kristiyano, no? Nakukuha Pero niyo po ba? pag sa Greek niya po siya nilagay. Oo, tama po kayo. Kung sa Greek talaga, kasi nga, feminine po yun. It's a Yun ang common noun po siya. pinupunto. Kasi Sa Greek po kasi, yung unang talaga graph po na, niya, ito po na Petros, ano? Kung mm, titingnan nyo, nominative ito. masculine, di Nominative ba? po yung Petros dito, ibig sabihin subject siya. Singular. Distinguish siya as Ah, he. tingnan nyo po, ano? When yung word na Petros dito is a nominative, ano pong ibig sabihin ng nominative? Siya po yung subject, siya po yung Yun. pinag-uusapan ng sentence. Si Pedro, yan ang pinpoint nila.
Yung Opo. Petra. Tingnan niyo po, Petra. nominative singular Mm. masculine. Yung sumunod Kasi pong rock, yung pong pangalawa na Petra, kung titingnan niyo po, dative siya. Ibig dative. sabihin, hindi po siya yung subject ng sentence. Ano po yung Mm. dative? Yung dative po, the case that is regularly used for indirect object. Oh, Ibig sabihin tama. siya yung pinag-action na nung verb, no? And the objects Tama. of Si Pedro ang preposition. ginamit ng Panginoon para itayo ang kanyang iglesia, yung batong panulukan. Mamaya. So ano po yung hindi ko maintindihan? Kasi mismo mga Protestant scholar po ito eh. Nagsasabi dito eh. Sana Kaya ba nga, si ano? baka W. D. sabihin, Davis. Kasi sabi niya mismo, oh, yun naman pala eh. Kasi kung titingnan niyo si W. D. Davis, sabi niya, yet if not were for the Protestant reaction against extreme of Roman Catholic interpretation, it is doubtful whether many would have taken Rock to be anything or anyone other than Peter. Ibig sabihin, nag-agree po siya na yung Rock talaga dito is Peter himself. Ang objection lang niya is that doon sa primacy ni Pedro bilang leader ng mga apostol, ang objection lang niya is yung mga successor. Hindi, doon lang siya hindi nag-agree. Tignan po natin yung ano niya, no, commentary niya. Saan na kasi yun? Mm, hindi lang siya nag-agree doon sa mga successor. Pero agree siya na si Pedro yung leader ng mga apostol. okay. You know, his Ibig prominence sabihin, continues. Ah, ito hindi siya pala. agree sa mga successor after kay Peter. Sabi Oo, niya po. yun ang objection niya. Kung baga ako nagiging honest lang ako sa ano ko, Mm. no, Okay, sa aking okay. pag-aaral. O, pinakita ko Yun sa pa lang. inyo na hindi kami disagree na si Pedro yung ano, yung may prominence sa mga apostol at siya Mm. rin yung foundations doon sa Matthew 16:18. Against lang siya doon sa mga successor. Okay. Kasi sa successor daw wala namang binabanggit doon. Yun po. Kasi may commentary Spot. din dito yung binabasa kong Bible. Ang shadow of Calvary were beginning to gather at the Lord desired to prepare his friends for all that is stood for. His question elicited Peter's magnificent confession. Notice the date of the church. It was still future when he spoke, I will build. The materials may have been prepared beforehand, but actual building began at our Lord's resurrection. He is the architect. Through the century, he is building, and if we are in the church day, we are there because he excavated us out of the first Adam and placed us in the very position we now occupy. The foundation of the church were not in the Apostle Petros, but in his confession, Petra of the divine sonship of Jesus Christ. Na ibig sabihin dito, dahil dito lalong lang pinagsikapan ng mga Hudyo na siya patayin sapagkat hindi lamang sila sinira araw ng Sabat, hindi tinatawag din kanilang sariling ama ang Diyos na siya ay nakipantay sa Diyos. His impregnability is attested for the Lord himself. Di ba? The gates of Hades, that is the unseen world, included all the principalities and powers that allied against God people. They cannot prevail. Di ba si Jesus Christ pong tinutukoy dito? Pundasyon ng simbahan, hindi si Apostol Pedro. Siguro we can move on po kasi hindi naman tayo mag-agree dyan. Kung ang Mm. main objection nyo is that hindi parehas yung wording na ginamit doon. Pero again, no, halimbawa ito, kasi kami, ang understanding namin dyan, talagang may Yan feminine. yung ang version ng Catholic na si Pedro Pero yung tingnan nyo po ito, ano, maging. may isa pa akong papakita na Bible. Dito ay French Bible. Nakikita ba ako sa slot? Nakikita ba yung screen ko? Ito po ay French Bible.
Kasi sa French, walang feminine na rock. So, ang ginamit niya na word is the same. Pierre. Pierre. Pareha siya. It's the same po sa Aramaic yan. Keifa, Keifa. Kasi, yung language na Aramaic, wala siyang feminine na word for a stone. Whereas sa Greek, kasi siya, no, language of love siya, meron siyang feminine. Kaya nga Sophia, di ba? Is a feminine. For wisdom. Although your wisdom is genderless. Dapat kung titignan mo, neuter siya. Pero dahil yun ang mismo na characteristic ng language na yun, meron siyang feminine. Yun lang naman po yung namin dyan. Yun lang naman yung aming argumento. Pero we can Okay. move on para Sige. makamove tayo. Mayroon tayong ibang mapag-usapan. Na, ano ko na yung point niyo po. Opo, sige, salamat. Sige. Sis lang, di ako maka-stop share. Paano mag-stop share? Ayan na, okay na. Nakita ko na. Ayan, yun. Sige, next. Next na tayo siguro. Yan, pumunta po tayo sa simbahan. Ano ba talagang iniwan ng Panginoon? Simbahan o kasulatan, scripture? Kung titignan, false dichotomy siya, eh. Kasi kung titingnan nyo, wala naman express na command si Jesus Christ to write anything, di Tama, ba? tama. Pero doon sa Paano? Timothy 3:15, kung babasahin yung Timothy 3:15, yung simbahan, siya yung haligi at suhay ng katotohanan, di ba? In fact po, kung pag-aaralan niyo yung canon, yung paano nabuo yung Bible, it took the church 300 years bago sila nakapag-come up ng listahan. In fact, kung basahin niyo si Lee Martin McDonald, isa siyang Ibig Baptist sabihin, scholar. nauna ang simbahan bago yung kasulatan, Hindi, yung Bible. when you say kasulatan, kailangan i-define nyo anong ibig sabihin ng kasulatan. Okay. Kasi kung sa amin, no, yes, we agree, yung Old Testament nandun na. Pero yung New Testament, wala pa. Di ba? Kasi yung unang preaching ni Jesus Christ noon is purely verbal, eh. Naisulat lang yung mga gospel, mga 3 to 4 decades after na ng resurrection. Kasi lahat ng kinote ng Panginoon, it is written, ibig sabihin, Old Testament ang kinoquote niya doon. It is written. Tama. Yes, tama, tama. Actually, 90% ng New Testament Oh, is galing tama. doon sa Greek Old Testament. Actually, I can show it to you, no? Sabi niya, no, ang sabi ni, sino nga ba nagsulat na? Si Michael F. Bird, canon. Buksan ko yung canon ko. Sabi ni Michael F. Bird, 90% ng mga New Testament writings ay galing sa Old Testament na Yun. Septuagint or yung Tama. X. Tama. Naniwala ako doon. Pero wala pa New Testament. So, ibig sabihin, kasi when we say Bible kasi, para sa amin, is a complete set of books Complete. comprising of the Old Testament and the New Testament. When we say Pag Bible. sinabing complete, ang pagkakaintindi niyo po ng complete, yung ibig sabihin, walang dinagdag, When we walang say binawas. complete, yung mga books na pinili ng simbahan para Mm. maging authoritative para sa kanya. Mm. Kung ano yung mga Authoritative. listahan ng mga libro na yun. Kasi kung titingnan niyo yung Old Testament, sino sa mga Hudyo yung paniniwalaan natin, yung mga Sadducees ba? Kasi yung mga Sadducees, 5 libro lang kinikilala nila. Yung Pentateuch lang. Oo, yung mga first 5 book of Moses para sa kanila, yun lang authoritative. Yung mga Mm. Pharisees naman, 22 books. Diba, although kinompress nila yon, just to coincide doon sa alphabet na number ng alphabet ng Hebrew alphabet para maging 22. Pero yung mga Essenes, mas malalaki yung mga canon noon, mas marami yung mga libro noon. Diba, yung Dead Sea Scroll, nung na uncover yan, nung na-discover yan, nakita doon, yung mga Essenes, mas marami yung mga libro nila. Ngayon, sino sa mga Hudyo na yun ang paniniwalaan natin? Sino yung authoritative sa kanila? Di ba?
Marami. Oo, may listahan ko niyan sa slot. Mga Mm, libro. mm, mm. Oh, sinong nag-canonize nun? Ang tanong doon. Okay. Mm, mm. Yun yung tanong doon. Exclusive lang po ba na Catholic Church ang nag-canonize ng Bible? Walang iba talaga. Kasi nakalagay dito, series of council, synods, and the popes. Series of council, sino tong series of council ito? Sino sa to? Yes. Yung Trent. Council of Trent yun lahat. Kasi, kasi po nung panahon na yun, no, si Marcion, gumawa siya ng listahan niya ng mga libro. Tinanggal niya yung Old Testament kasi ang paniniwala ni Marcion na yung Diyos ng Old Testament ay masama. So, tinanggal niya yung Old Testament, yung New Testament lang yung nilista niya, partial listing niya. So, from there, nagkaroon ng initial listing. Gaya ni Athanasius, meron siyang ginawang listing. Yung Moratorian Canon, may ginawang listing. Pero ang simbahan, syempre, nung panahon na yon, wala pa siyang official listing. Until, kung papakita ko po sa inyo, dito sa, noong 382, saan na ba yung ano ko, Sources of Catholic Doctrine. Noong 382 po, merong ano yan, initial listing yung Council of Rome. Saan na ba siya? 382. 382. Ito. Ano ba si Damasus? Ito, sorry. 382 AD. Stop. Share screen ulit ako. Medyo nakakalito kasi ito. Okay. Doon po sa council, nakikita mo ba yung, ano ko, yung screen? Okay. Doon sa Council of Rome 382, may mga various na issues ang pinag-uusapan. Kasi po ang simbahan, ano siya, reactive siya. Hindi siya proactive. Kapag mayroong isang tao na nagtuturo ng taliwas doon sa commonly na tinuturo or yung generally accepted belief ng simbahan, that's the time siya mag-a-act. So dito nag-act siya kasi mayroong nagtuturo na yung mga Old Testament, they are bad, no? So yung initial listing ng simbahan, parehas pa rin po yan hanggang ngayon. Canon of Scripture. Yung Canon of Scripture, 300, as early as 382 po, no, sa Council of Rome.
Meron ng listahan ng simbahan. Yun, nilista niya yung Old Testament. The same na listahan pa rin po yan ngayon. Tapos New Testament. Ang nagtanggal po niyan is Protestants. Bakit po? Kung babasahin natin si ano, no? Ito po ay isang Protestant scholar. Siya ay si Michael F. Bird. Isa po siyang Anglican, hindi po siya Catholic, no? Sabi niya, yung King James Version daw, originally, fun fact, the King James Version originally included the Old Testament, New Testament, and Apocrypha. Although sa amin po kasi walang tinatawag na Apocrypha. When you say Apocrypha, yung po kasing A is a negation. Tapos, kripa, it means to say parang hidden. No? Hindi po yan hidden sa amin, binabasa po yan. Kaya nga po isa sa mga criteria ng simbahan sa pag-aanalisa or pagpipili ng libro is ginagamit ba yan sa worship? Besides from being apostolic, dapat liturgical siya. Ginagamit ba yan widespread ba ginagamit ng mga local churches yan? Ginagamit po siya, binabasa siya. Pero, kailan po tinanggal yan? Hindi po, mali po yung notion na kami yung nagdagdag sa canon, ha? Kasi kung pinakita ko sa inyo kanina, ito na yung listahan talaga ng canon eh. 'Di ba? Sabi dito, the canon ends here. Kung titignan nyo, kasama yung ano diyan, kasama yung si Judith, si Maccabees, dalawang libro, New Testament, yung apat na gospel, yung Epistle ni Paul, I think 14 yan na libro, yung Apocalypse ni John, although mahabang debate yan kasi sinasabi nila parang hindi naman si John ang nagsulat niyan eh. Plus yung wordings niya medyo nakakatakot. Okay? Pero sino po yung nagtanggal? Yung mga Protestants. They begin to omit it noong 1880s. Doon sa production nila, doon sa So, printing ng may paliwanag papers. din po dyan sa amin kung bakit No, pero kung titingnan saan nyo, siya sino ba yung may nagkakaroon original ng list? Di ba? Tapos meron silang council na ginawa ang sarili nila. Yung Westminster's Confession. Saan na ba yung Westminster's Confession ko? Ito. Yung Church of England or Church of Scotland. Actually, si Martin Luther nga, tinatanggal niya yung Book of James eh. Kasi di ba mababasa doon, not by faith alone. So gusto niya tanggalin yun. But the question is, sino may authority na initially talaga, sino ang mga pumili ng mga libro na yan? Well, pero sa amin, syempre, kami namili niyan. Yung later on ng mga Protestant, nung panahon ng Reformation, sila yung nagtanggal ng mga libro, believing na hindi sila canonical. But the question is, ano yung authority nila to say such declaration, di ba? Pero pakita ko lang sa inyo, in history, fact of history. 1647, 1649, 1690. Yung Church of Scotland, kasi di ba by that time, hindi na sila part ng Roma eh, na kumalas si Henry VIII sa Church of Rome at ginawa niyang supreme leader yung sarili niya, di ba, sa Church of England. Kasi nga ayaw aprobahan ng Papa yung divorce niya, kaya I'm not sure kung Anne Boleyn ba yan or Catherine of Aragon. Catherine of Aragon. Kasi hindi sila magkaroon ng anak na lalaki, di ba? Dapat sa succession nila, lalaki dapat yung anak. Hindi siya magkaroon ng anak. So, in order to preserve his heir, yung kanyang kingdom, yung kanyang lahi, hanap siya ng babae na pwede niyang anakan na anak na lalaki. So, gusto niya i-divorce yung isa. Siyempre sa simbahan, bawal ang divorce. Indissoluble yan unless meron kang reason talaga na para yan ay ipa-dissolve. So, going forward na tayo. Yung Church of Scotland, gumawa sila ng sariling canon nila. Doon sa sariling canon nila, gumawa sila ng listahan, kinopya nila yung listahan ng Katoliko, pero tinanggal nila yung the same New Testament, the same New Testament, Old Testament lang ang tinanggal nila, yung Apocrypha, kasi not being divinely inspired. Yun ang nila, yun ang argumento nila, not divinely inspired. The question again, ano yung ginamit nila na pamantayan para sabihin niya na hindi inspired? Di ba? Ano yung canon nila? Nandun yun talaga, originally.
Actually, alam niyo po ba, yung ginamit, yung ginamit ng mga manuscript sa King James Version, galing po yan sa Byzantine. Byzantine text po yan. Catholic po yan. Yung mga textus receptus na ginamit doon na Greek, ay galing po sa Katoliko yun. Wala po silang hawak na manuscript panahon na yan. Galing kay Erasmus yun. Plus, yung Latin Vulgate kasi may mga variants yan eh. Although si Erasmus, kulang yung hawak niya ng mga manuscript noon. Wala siyang Apocalypse. So, from the Latin, tinranslate niya into Greek. Yan po ay fact of history lang. Galing po siya. Yung Textus Receptus is Erasmus, Katoliko po si Erasmus. Pari po yun. Na Katoliko. Saan sila nagbase? Bakit yung Book of Enoch hindi siya canonical? Bakit yung Gospel of Thomas hindi siya canonical? Bakit yung Gospel of Peter hindi siya canonical? Wala naman silang access doon. Ang Katoliko lang po yung may access nung panahon na yun, nung sinusuri nila yung mga iba't ibang klase ng mga dokumento na yan. Ano ba, ginagamit ba yan or hindi? Yan ba ay authentic na sinulat nung may akda o yan ay pseudepigrapha or nagpapanggap lamang na author? Maganda po basahin niyo si si Lee Martin McDonald's. Ang galing ng ano niya presentation niya. Although hindi po siya Katoliko, medyo meron siyang Protestant bias, pero overall ano naman siya, fair naman siya doon sa mga studies niya. Basahin niyo po si yung biblical, ito po Biblical Canon ni Lee Martin McDonald. Maganda po yung pagkakapresent niya dito eh. Sinasabi niya talaga na for the first 300 years ng simbahan, wala pong canon. It took them 3 centuries para yan po ay mailista. Marami po siya eh. Meron pa siya sa libro, no, yung Origin of the Bible. Maganda rin pong basahin to. Although hindi siya umaamin na, kasi ginagamit niya na word doon is church. Small letter na church. Hindi niya binibigyan ng pangalan. Pero Hmm. alin po ba yung simbahan na nag-exist for the first 1,000 years ng ng panahon natin, di ba? Yung question ko lang dun, bakit hindi tinanggap ng Bibliang Hebreo yung Apokripa o Aklat ng Deuterocanonico? Sige, ano po ba yung Yung objection sa turing mga lang to? nila, yung turing lang ng bansang Israel ang dalawang ito na may pagalang pero hindi nila tinanggap na kasama sa Bibliang Hebreo. Bakit po? Sa tingin nyo, ano yung reason nila? Pinagtalunan ng unang iglesia ang katuyuan ng dalawang ito at kakaunting Kristiyan lamang naniwala na kabilang ito sa mga kanon ng kasulatan. Binanggit sa mga aklat ng Bagong Tipan ang sita sa Lumang Tipan hanggang beses kung kailanman walang anumang sita sa Apokripa. Saka ang aklat ng Deuterocanonico ang binanggit sa Bagong Tipan. Ako dito maraming mga pagkakamali, pagkakasulungatan ng patunayan sa dalawang librong ito, Apokripa at saka Deuterocanonico. Sino po yung binabasa nyo? Sino pong author niyan? Sa God question lang din po ito eh. Bakit hindi isa Yan po ba yung namin, authority bakit? ninyo? Opo, dito po ako nakuha ng ano. Ibig sabihin, diyan kayo kumukuha ng facts ninyo sa God questions. Mm. Wala kayong magisterial reformer, halimbawa si John Calvin, um, mahirap po kasi kahit ako pwede akong magbasa anywhere around the internet eh. Ang punto po Ako namin kasi ganito. Christian website po ito eh. Hindi siya Pero sino po yung basta-basta nagsulat lang niyan? na website na pwede mong Oo nga po, sino po nagsulat niyan? gawing reference. Kasi kung halimbawa, susundin natin yung mga Hudyo doon sa pagdetermine ng canon, eh hindi naman nila kinikilala yung New Testament. Paano po yun? Kasi yun Hindi, sa Old yung Testament nagtuturo po si ito eh. Jesus Christ Hindi eh. po New Testament ang usapan dito. Bibliang Ay, Hebreo. magiging selective po tayo niyan. Kasi kung ang authority nyo ay yung mga Hudyo nung panahon na yun, sino sa mga Hudyo? Alam niyo po ba, after 400 years
ng pagkamatay ni Jesus Christ, nagdedebate pa sila kung ano yung mga libro. Papakita ko po sa inyo, no? Meron silang debate actually. Sa Mishnah, ano ba yun? Apocrypha ba yun? Hmm, matagal na kasi to, Mishnah. Hindi ko na gano'n na ano, saan ko ba yun? Hindi. Kasi kung ang gagamitin natin ng pamantayan, yung mga Hudyo, para i-determine sa atin yung Old Testament, bakit Old Testament lang? Bakit hindi pati New Testament? Debate Kasi ba yun, walang Kat? mang paksa sa New Testament na binago pagdating sa Bible. Ang Hindi old po lang sila naman talaga. naniniwala sa New Testament, brother. Sa Mishnah ba yun? Pwede ko makita yung Mishnah ko. Sa Mishnah po kasi, meron silang debate kung yung bang Song of Songs ay it will render your hands unclean. Ibig sabihin, ito ba ay binabasa or hindi? Ano ba si Mishnah? Hindi ko lang maipakita yan. Saan ba yan? Yun po, basta meron debate, no? Yung mga rabbi ng panahon na yon. Kasi kung sinasabi ninyo na meron ang close canon ng panahon na yun, how come meron silang debate? Bakit pinag-uusapan kung yung Song of Songs, it will render your hands unclean, or ito ba'y binabasa or hindi, or ito ba'y authoritative or hindi? Kasi kung ang objection natin, hindi yan binabasa ng mga Hudyo eh. Hindi, dapat pati yung New Testament, hindi rin natin gagamitin kasi hindi nila binabasa yan. Para Oo, sa kanila, nga po, hindi yan ang Bible authoritative. sa kanila, Old Testament lang. Hmm. Pagdating sa New Testament, hindi nila Actually, tinatanggap may yan. mga ano nga sila dyan. Meron silang mga Kaya curses nga, na, ang point ko, bakit sa kanilang Biblia mismo, wala yung mga apokripa at yung meron ano. po. Pakita ko sa inyo ha. Actually, no, yung Book of Tobit na yan, kasama yan sa mga binabasa ng mga Hudyo, yung mga Essenes. Kaya tinuturing nila na may paggalang, pero hindi nila, Saan nyo po naalaman na tinuturo niya na may paggalang? Actually, kung titingnan nyo, no, si Van der Ka, meron siyang ginawang pag-aaral dyan. Scholarly na pag-aaral doon sa Dead Sea Scrolls. Yung Dead Sea Scrolls po, kasama yan sa mga ano, kung titingnan nyo, nasa Hebrew din siya. Sabi dito, no, before Qumran discovered, the earliest surviving versions of Tobit was in Greek. Those scholars thought it had been translated from Semitic base. Pero ano sabi niya? No? Among the Qumran manuscripts, experts have identified apat, four copies of the book in Aramaic. Ibig sabihin, yung mga Aramaic speakers before the time of Jesus Christ, ginagamit nila yan. One in Hebrew. No, Qumran Cave 4. Yung pong 4 dito, ibig sabihin yung pang-apat na kuweba. Tapos itong 196 to 200, ibig sabihin yung manuscript ano niyan, manuscript na pangalan ng Tobit. Kasama po yung Tobit eh, binabasa yan. In fact po no, hindi kasama yung ano, yung Esther. Hindi nila kita yung Book of Esther doon sa ano, sa Qumran ng mga Essenes. Ibig sabihin ba yung Esther hindi siya canonical? Hindi ko lang natapos yung bilang pagbabasa ko ng libro na to. Pero hindi lang ano, si Sirach ano? Oh, si Sirach, yung Wisdom of Jesus, yung Ben Sira. Oh, the work was composed in Hebrew. Oh, Hebrew original, di ba? Nandoon yan, yung mga tapos yung Jeremiah, yung Baruch. Yung Psalms 151, kasama din yan. Originally in Hebrew. Kasi ang tinututulan ng mga Palestinian ng mga Hudyo kasi hindi daw sila nakasulat sa Hebrew. Kaya nga hindi nila kinikilala yung LXX, di ba? Yung Greek Old Testament, hindi nila kinikilala yan. Hindi yan authoritative sa kanila. Pero kung titingnan nyo yung ano kung titingnan nyo yung LXX na Bible, mas malaki yun eh, actually. Pakita ko sa inyo. Yung LXX, yung, saan na ba yun? Septuagint.
Yung Septuagint na yan, mas marami yan. May Tobit siya, oh. Ayun yung Tobit. Ano ba yung wala sa ano, Sisnan? Yung Baruk? Yung Maccabees? Ayun, no? Meron, no? Maccabeyon. Meron siya Maccabeyo. Although, ito, meron siyang pang-apat na Maccabees. Pero syempre sa amin, first and second lang yan. Tapos meron din yung ano, Ode. Alam niyo ba maganda dito yung Ode na to eh. Yung Ode, kung titingnan niyo yan, asan na ba si Ode? Job. Ito si Ode, si Odes. Saan pa si Mama Mary dito? Ayun po ang tanong ko, yung mga sinasabi yung apokripa at saka Kaniko, Mhm. may mga reference ba na pinapakilala niya si Jesus diyan o ni-introduce? Yung Book of Wisdom po, it's all about ano, it's all about Messiah yun eh. Kung titignan O niyo yung Book yan of ang point Wisdom. ko. Mhm. Bakit sa Old Testament, ang sinasabi yung apokripa na ano, Actually, alam niyo po yung hindi word na niya Apocrypha hindi is niya a Protestant in-introduce po o yung term. nagpapahiwatig ang pagdadating ng Messiah. Alam niyo po ba yung word na Apocrypha? It's a Protestant Yes, yes. invention. Kasi Nakatago. sa amin nga hindi yan hidden books. Ginagamit ng simbahan yan. Dalawa nga yun. Actually, Deuterocanonico, kung titignan saka niyo yung word na ano, no, balikan ko lang si ano, balikan natin yung unang listahan ng ano, simbahan. Kasi when you say Deuterocanonical, it's a second canon. Pero kung titignan niyo yung listahan ng simbahan during 381, iisang listahan lang to eh. 'Di ba? It's yan a din po yung one point ko, list. yung mga books na yan. May mga reference ba na patungkol kay Jesus yan? May darating na tagapagligtas. Yung Actually, when we pagpapakilala say sa canon, makapangyarihan Diyos. Eh, when we mga say canon na ano sa kasi, Old Testament, di ba, halos from Genesis to Malakay, nagpapakilala ng Diyos. wala. Pero kasi ano ba yung ginawang Yan nga pamantayan po ng yung point ko. simbahan? Kung bakit nila Kaya iyan ay sinasabi nasabi ng ko, mga... hindi tanggap ng Protestant Church yung mga libro na yun. Sis, nandun nga ba Kasi yung libro ang na old hindi sa kanyo, binabanggit yung word na nagkaka, Elohim? Yung walang Diyos? nagkakasundo sila pagdating sa Diyos at saka sa Messiah. M- Meron kasi na meron kasi na libro sa Old Testament na hindi binabanggit ang Diyos. Kasi Pero merong kasama siya from sa Genesis ano, nandun na kasama siya ano, sa ang Diyos original na hindi man ang Diyos, canon. yung anak ng Diyos Wait a ang minute. pinapa. Sa stop sharing ako. Search ko lang sandali. Kasi brother, ang sinasabi ko, no, when it comes to the canon, merong pamantayan ng simbahan na ginagamit. Kasama dyan yung ito ba ay kasama sa liturgy? Kasama ba yan sa misa? Ngayon, kung yun yung Ibig pamantayan mo, sabihin, ay hindi simbahan, yan ang ginamit excuse ng po, pamantayan ng simbahan simbahan. ang canonize, walang guide ng Holy Spirit para po siyang maging inspired word of God. Yun lang din po ang pinapoint ko. Yan ang gusto kong ma-pin. Oh, may mystery God din. Okay. Ano? Tama. Naniwala ako. Ayan.
Kasi sa Trinity believer, yun ang basihan. Hmm. Kaya yun lang ang pinagdududahan na bakit wala sa book ng Apocrypha. At yung Corinto. Oh, doon tayo nagkakasundo. Pati yung, Actually, alam niyo po ba, yung Book of Esther, hindi binabanggit yung salitang Diyos doon. Tsaka yung Song of Songs. Pero kasama mm, siya sa kasi nga ginagamit siya ng simbahan. Ginagamit siya ng simbahan kasi ginagamit din siya ng mga Hudyo. Although hindi binabanggit yung yung word na God doon or Elohim or si Yahweh doon. Kasi nga yung ginagamit na measuring rod nila, is it widespread? Yung authorship ba nito? Ito ba ito toong siya yung nagsulat? Kasama po yun during that time. oh, naniwala din po ako dyan sa 300 prophecy na Panginoon. Halos lahat na ito. Sa 300, tama. Doon yung mga mystery na mismo ang New Testament. Sa New Testament na rin po mababasa yun eh. Inihayag yung kanyang mababasa na rin. Yan lang din ang binigbibisa namin, Bible. Pero aside sa Bible, hindi na namin tinuturing na authoritative ang nasa labas ng Bible. Hindi na siya, alam niya naman na, yun ang, Mhm. mm, yun nga, yun nga, inaano ko rin, marami ko yung tradition. Mm. May magisterium pa kayo. Mm. Yun, yung lagi mo pinapaliwanag. Kasi umakyat na ang Panginoon, natapos na yung disciple, anong basya natin? Kung, okay. Mm.
Yan, simbahan. Pero ang simbahan kasi malawak na usapin mo yan. Ano bang simbahan na yan? Church. Kasi pag tinawag iglesia, di ba? Paano bang sinabing iglesia ang simbahan? So para po sa amin, Assembly o called out ones? ano, so meron, di ba, church is building, tapos yung ibang meaning ng church is assembly, no? So, Assembly. di ba, Bible, um, bago pa dumating si Kristo, meron ng hula si Daniel sa Daniel 2:40 yata yun, o 2:42, na darating ang panahon na yung ang Diyos sa langit ay magtayo na kanang iglesia, no? Mm. Meron ng prophecy tungkol sa darating na Kristo. Mm. So magtatayo siya ng iglesia. Ngayon, Mm. yung iglesia na yun, ito yung Structure ba yun? uh, O yung gagamitin ni Kristo upang believers? ipalaganap ang ebanghelyo, no, di Mm. ba? Kaya nung dumating na si Kristo, doon sa Matthew 16:18, nagtayo siya ng iglesia. Kasi sa Mm. kanyang Tama yan. isip, hindi pwede na magkanya-kanya lang yung mga apostol na mag-preach ng gospel. There has to be an organization which is called church, di ba? Kasi the only means to spread the gospel is through the church. Kaya nasa ano yun ni Kristo, nasa isip na nyo na kailangan merong organization na kanyang O, ibig sabihin po ng iiwan upang organisasyon, magpatuloy sa kanyang mga believers, gawain. believers, hindi siya building, Ano po? mananampalataya. Hmm. Yun, yun. Tama, naniwala ako doon. Kasi templo tayo ng Diyos kung tayo mananampalataya. Eh. Hmm. Hindi naman siya basta-basta lugar eh. Kasi nakasaad din sa scripture kung saan ng manampalataya, nandun siya na nagagather sa pangalan niya. Diba? Kaya kahit kung saan man isang lugar, hanggat nandun kayong believers, natatawag kayong iglesia. Tulad nito, nag-usap tayo dito sa computer screen. Natatawag kong iglesia, naniwala ko kayo. Pero Kaya nga wala po, tayo sa, di wala ba, tayo sa church no? O sa church namin. As a bro, di ba, believer, di ba hindi sa, kailangan talaga na may iglesia kasi di ba yung iglesia is organization. So yan, kapag tama. organization, meron talagang leader. No, May leader, kaya tama. dahil Kaya ito nga ay po, isang organization, naniwala po ako si dyan. Kaya Kristo nga po, ay pili ni Kristo si Pedro bilang mm, leader, di ba? mm, kaya nga hindi lang, excuse lang po ah. Di ba sinabi niya dito, hindi lang naman bishop, merong teacher, preacher, pastor. Di ba nakasaad din sa Bible na hindi lang iisa ang gagamitin niya. Tama. Opo. Oh, may kingdom. Pero hindi po yun ang kingdom of Jehovah yung sa.
Susi. Oh, yun ang gusto ko rin i-leader. Guyi, hindi naman sinabi na, Pedro, pumunta ka, kalat mong mabuting balita, di ba? Oh, yung kay Obedis, Prime Minister. ay, okay, gets ko na po, kaya pinipili, dinidiin nyo na si Pedro yung minister. Ibig sabihin, si Pedro ang namuno sa lahat ng mga apostol. Siya lang ang may authority. Lahat sila o si Pedro lang? Mm. Namumuno. Mm. Kawan. Ibig sabihin ng kawan, ano yan? Hudyo o Hentil? Parehas po. Parehas kasi yung Kasi member ng simbahan, they are initially Parehas, Jew. Then parehas later po on, they kasi meron na kasing ano, scripture si San dito Pedro, na si San Pedro po kasi pares po na namumuno sa bawat Hudyo tsaka sa Hentil. Kasi sabi ni Jesus, turo muna yung mga Hudyo naliligaw ng landas. Tapos, sa pamagitan ni San Pablo, pinaintulutan sa pamagitan ni San Pedro na ituro sa mga Hentil. Tulad natin tayo mga Hentil na ituro sa atin yung mabuting balita. Kaya okay. si San Pedro po, Kasi kay San Pedro po ang heavenly keys. Kaya nga heavenly keys eh. Sa kanya pinigay susi ng langit at lupa. Kung ano yung pinahintulutan mo sa lupa, gayon din pahintulot sa langit. Kung ano yung pinagbabawal mo sa lupa, gayon din ang pinagbabawal mo sa langit. pagdating sa authority kasi So, sa book napakabigat na responsibilidad po yun. In other words, isa siyang representante ni yun nga Jesus sa po, lupa. Vicar of Christ eh. yung, Kaya nga siya yung tinatawag na yun ang Vicar of Christ pinangahawakan niyo kasi po doon. siya yung representative ni Yeso Cristo. Siya yung visible head eh. Si San Pedro na Santo Papa, kung na Santo Papa, siya yung visible head ng Catholic Church. So, nasa kanya yung kapangyarihan at otoridad upang ipahintulutan o ipagbawal. Di So, ba po? kasi kung pagdating sa authority, kung si Pedro lang, meron kasing scripture na bakit sinaway siya ni Apostol Pablo pagdating sa Galatia 2:12. Kung siya ang authority, kung namumuno sa panahon na Hmm. yun, bakit Hmm. siya mismo sinaway ng Apostol Pablo? Hindi naman, hindi naman, hindi naman porket na sumusuway si Kasi siya San Pablo nagbigay, di kay ba, ang kasi kanyang hindi mga naman salita. totally na sumusuway eh. Ika nga, parang meron siyang tinatawag na ika nga, constructive. Ika nga, kasi ang ginamit ni San Pablo is constructive criticism. Yung Alam ba yung constructive. constructive Ibig sabihin, criticism? bilang leader Ibig ka sabihin, ng, meron siyang karapatan na magsabi kung ano yung katotohanan based on yun ang point ko po. binigay Kasi sa kanya na kung, karunungan na galing mismo kay Yesu Kristo. Kasi yun, pinahintulutan na siya kasi sabi niyo, mag-evangelist binigay na eh. nga kay So Apostol Pedro, meron siyang otoridad na magsalita. Para tulad natin, yun, meron tayong otoridad na magsalita na dapat yung pare i-remind natin na kailangan maging pare yung pare na yon. Kasi yun tayo nga mga po, di laiko ba? eh. Tayo mga laiko ang mapagliligtas sa simbahang katolika. Hindi yung mga pare, hindi yung mga madre, hindi yung mga kardinal, hindi yung mga obispo, hindi yung Santo Papa, kundi tayo mga laiko. Ayon kay Venerable Archbishop Fulton Sin. Kung hindi nyo natandaan yun, tayo Kasi kung makapagligtas. pinangahawakan niyo po, pwede po ako magsalita. Kasi kung pinangahawakan niyo na kay Apostol Pedro, binigay ang pagka pinuno ng simbahan. Sinasabing hindi nagkakamali. Di po ba? Ganun po bang magkakalam pag sinabing infallible? Kasi siya yung
Kasi yun ang pinanghawakan ng Roman Catholic eh, na pag sinabi ng Pag Papa, kayo sinabing infallible, sabihin yung office lang. Pero pagdating sa morality, nagkakamali ang tao. Si yun ang Pope punto Francis ko. nga nagkakamali pagdating sa morality. Oo, Pero yung naiintindihan ko kanyang po yun. opisina, never Ayan, nagkakamali. Kaya nga siya tinatawag na infallible eh. Gets niyo po? Yun nga po yung inaano ko po. Kasi bakit may account dito na mismo si Apostol Pablo ang sumuway kay Apostol Pedro pagdating sa pakikisalo sa mga hentil. Since na dumating ng mga Hudyo, binago niya ang kanyang pakikitungo. Kung siya in, naman uh, talaga ang pwede authority. sagutin niyo? Okay. So, yung main objection ninyo is kung si Peter yung talagang leader nun, how come sinaway siya ni Hmm, Pedro? 'Di ba? Tama hindi, ba? ni Pablo, ni Pablo. Kung siya Ay, tama. nakakawang dapat gawin, So, dapat siya manguna ng mga tamang gagawin. Pero pagdating sa mga hentil, hindi niya pinakita yan o hindi niya tinuro yun. Bakit tama napansin naman po siya ni yun. Apostol Kasi, Pedro? di ba, balikan po natin yung story muna. Ano po ba ang ibig sabihin when it comes to papal infallibility? Yung papal infallibility po, hindi lahat ng sasabihin ng isang Santo Papa ay sabihin natin na lahat yan ay Santo tama. Papa. Santo Papa. Okay? Hindi po. Meron po siyang qualification para ito po ay Yes. sabihin na papal infallibility. Una po, dapat ideklara niya na ang sasabihin niya is ex cathedra. Ibig sabihin, he is speaking from the throne of Peter, no? Hindi po lahat ng komento niya ay hindi po sa mga Katoliko. Hindi po. Pagka po lang yan ay official na declaration ng simbahan. Okay? Now, when it comes po kay Pedro, si Pedro po kasi, di ba, nakikikain siya doon sa mga hentil, di ba? Tama? Oo, yun nga po yung account ko. Mm. Scripture. Pero siya mismo kasi tinuro niya na ano na yung mga Gentile kasi part na sila ng simbahan. Kasi yung mga Oo, Hudyo ng panahon na yon, tama po kayo. bawal sila na makihalubilo. Mm, mm, Diba? Tama? tama. Pero wala po siyang itinurong mali noon. Ang sinasabi lang ni Paul noon is that tinuturo mo na yung mga Gentile kasama na sila sa simbahan ng Diyos or Mm. doon sa Oh, kingdom ng doon pa Diyos. nga How lang po come nung muna. dumating lang, sandali lang po, hayaan nyo lang po ako magsalita. Bibigyan ko po kayo ng time na magano. How come nung dumating itong mga Judaizers na to, umalis si Pedro. Di ba? Umalis siya. Hypocrisy yun eh. Kasi kung talagang gusto mong ituro na yung mga Gentile na to, they are already part of the kingdom of God, kailangan hindi ka natatakot na kutsain ka ng mga Oh, tama. Judaizers. Kasi yung mga Judaizers, ayaw nila na makisama sa mga Gentiles. Dapat tuliin mo na sila. Yun po yung Mm, point ni Pablo doon. Hindi niya tinatama yung mali, kung meron bang itinurong mali si Pedro. Yung action ni Pedro, yung mali doon. Pero yun wala po siyang yung point. itinurong mali. Tama po ba? Yan po ang point ko. Kasi wala man siyang tinurong mali, pero yung kanyang kilos, nakitaan ng mali. Kaya siya Pero nakita ng, hindi ng po yan na Apostle kumbaga Pedro. you are attacking strawman po kasi hindi po yan ang papal infallibility. Ang papal Ay, infallibility po, meron siyang official pronouncement. Pag yung sa dineklara totoo niya na lang, ito yung totoo when it comes to faith and morals. Actually, kung babalikan po natin yung Matthew 16:18, no? Saan ba namin kinukuha yung papal infallibility na yan? Yung mag-share lang po ako ng screen, ano? Okay. Di ho ba, when I give you, yung you kasi dito, singular to eh. Ibig sabihin, sinisingle out niya si Pedro dito. Siya lang mm, yung binigyan niya ng susi. Kung titingnan niyo po yung word na you dito, and I tell you, I will give you, no? Itong you dito, so kung titingnan niyo po siya, singular siya. Ang kaharap po ni Jesus Christ dito is yung 12 na apostol. Singular po yan, na he is singular. Ano po bang significance ng key? Pag po kasi sa key, being a first century Jew, ano yung papasok sa isip nila? Ano yung significance ng susi na yon?
Kami, we believe na Jesus Christ is alluding to a particular text sa Old Testament. Babasahin niyo po yung Isaiah 22:19, makikita niyo po, parallel po yan. Kung titignan niyo, no? Sabi, di ba, sabi niya, I tell you, you are Peter, and on this rock, I will build my church, and the gates of Hades shall not prevail against it. Ibig sabihin, yung mismong simbahan, kahit yung pader ng hell, hindi makakapanigsay niya. Ibig sabihin, kaya niyang basagin yun, no? I will give you the keys of the kingdom. Ano ba yung key? Alin ba yung kingdom? Kung ikaw ay first century Jew, ang alam mo na key ay yung hawak ng captain of the temple or yung tagapangalaga ng templo, which is second in rank sa hari ng Israel, ng Israel. Basahin po ninyo tong Isaiah 22:20, no? Sabi dito, in that day, I will call my servant Eliakim, the son of Hilkiah. I will clothe him with your robe and will bind your belt on him. He will commit your authority to his hand. Bibigyan siya ng otoridad, di ba? And he shall be a what? He shall be a father. Di ba? Kaya kami tinatawag namin na father yung Pope eh. To the inhabitants of Jerusalem and to the house of David. Di ba? So makikita niyo yung mga parallel niyan. And I will place on his shoulder the key of the house of David, yung kingdom, di ba? He shall he shall open and none shall shut. Isang tao lang po to. And he shall shut, none shall open. Ito po maganda dito eh. I will fasten him like a peg, like a stone, di ba? In a sure place, in a sure foundation. And he will become a throne of honor to his father's house. Ngayon, balikan natin to. Kung kayo yung nakikinig noon, nung panahon na sinasabi ni Jesus Christ to, for us, Catholic, ang interpretation is that Jesus Christ is alluding to a particular passage sa Old Testament, yung Isaiah. So kaya sa amin, isang tao lang siya. Kasi sa kingdom, imagine po, ang tinayo po ni Jesus Christ, kingdom po siya. Ibig sabihin, meron siyang hierarchy. Di ba? May hari at meron siyang prime minister, which is in this case, ang sinasabi namin dito, Christ being the king, is ina-anoint niya si Pedro dito, alluding to Isaiah 22:20 na, itong tao na to ay siyang magiging prime minister ng kingdom. He shall shut, none shall open. He shall open, none shall shut, di ba? Binding and loosing din to, di ba? Kung titignan nyo, whatever you bind on earth shall be bound in heaven. Pero dito kasi binago niya eh. Binago ni Jesus Christ eh. Hindi lang sa kingdom ng Israel ang pronouncement niya. Pero ang kingdom ng langit, di ba? Bind on earth shall be bound on heaven. Mas mataas Isa na po, authority po. And tanong ko lang whatever po, you loose on earth shall be loosed in heaven. The same binding and loosing power. Sige po. anong text po yung binasa niyo? Isaiah 22:21. Opo. Para sa amin po parallel version. Sino pong tinutukoy po dito na Si Eliakim po, siya po ay yung tinatawag nila na Sagan Kohanim or yung tinatawag nila na Captain of the Temple. Yung Captain of the Temple ay siya po yung nangangalaga doon sa kingdom ni David nung panahon na yun. Siya po ay second in command sa kingdom. Kasi po naniniwala kami na ang simbahan is a kingdom. Ibig sabihin, may hierarchy po siya, no? Meron siyang simbahan parang is pattern kingdom? sa Old Testament. Si So meron Pedro po talaga siyang leader. tinutukoy po dito ng verse na to? Yun po, para po sa amin, no, doon sa Sa interpretation verse ng 10, Matthew okay. 16:18. Even Ito pala yung Protestants, parayo. even Protestant po, si W. Davis is a very well-renowned meron siyang, is the longest commentary ng mga Protestants sa Matthew. I-search niyo po siya. Ito pong commentary niya na to, no? Nasa na ba yung commentary ko kanina? Protestant po siya, hindi po siya Catholic. Ibig sabihin, nakikiayon siya doon sa interpretasyon ng simbahan. Although, syempre, inaamin ko naman na magkakaiba naman ang diverse opinion naman yung mga Protestant. Pero ang sinasabi ko, may mga ibang kampo sa Protestant side na naniniwala si Pedro yun. Okay. Sige po.
Kasi yung high priest na sinasabi kasi sa Bible lang, kilalang high priest si Jesus Christ eh. Umano Opo, sa tama po yun. Pero pagkakadakilang saserdote ni Melchizedek. tama Kaya po ang yun. Pero let us saktong remember, tanong po, di ba, since si Peter ang Santo Papa o in English, Holy Father, tama ba? oh, isa sa mga title niya yan. Oh, Mm-mm. natanim ko lang ito sa klase. Mm-mm. Sabi ko sa kanya, kung buhay pa kaya si Apostol Pedro, mapayag kaya siyang tawagin Holy Father? Payag siya. Bakit po? Pakita ko Kasi sa inyo ang letra pag, for letra, no? hindi, ang point ko kasi, ang Holy Father, di ba sa Diyos lamang lang? Hindi naman po eh. Holy Even the Father, word Elohim po, ginagamit din yan. Hindi lang sa Diyos, pati sa demonyo, pati sa mga spirito. tsaka yung Hindi High lang po Priest po, di isang ba? meaning ng ano, ng isang word. Kasi nga po, ito yung pinpoint ko. Kasi kung tatawagin natin si Saint Peter ang Holy Father, High Priest, saka Vicar of Christ, ito yung mga tatlong titulo na to na tinatanggap ng Simbang Katoliko para sa Santo Papa, which is Mm. ang mga titulong to ay para lang sa Diyos. Meron po kasi Ang kayong point ko po dyan, presupposition na para sa Diyos matatanggap lang yan ni yan. Peter na akuin yung titulo na yun na para lang sa Diyos. Pakita ko po sa inyo, Check mo no? yun. Na, pakita ko po sa inyo na word for word, tinatawag na ang mga ama, yung mga leader ng Sanhedrin nung panahon na yun. Pakita ko sa inyo. Letra por letra po to, no? Oh, naanggit Di ko ba? po yung point. Siguro ang objection ninyo, Ang ang Sanhedrin yung objection, sinasabi niyo. ito Pero po, sa papakita ko mga na sa apostol inyo. kasi, nakita niyo naman kung paano sila naggawa ng miracle sa pangalan ni Jesus. Diba, halos lura na sila, gawin na silang Diyos. Pero di ba, lagi nila sinasabi na sa Diyos lang kayo maniwala o sa Diyos lang kayo lumuhod Hmm. o sa Diyos lang Hmm. kayo ano, mag, magpuri. Kasi Hmm. ako, kapwa nyo rin alipin. Panahon nila po yun ha. Yun ang nakikita ko sa usapan, sa scripture. Hindi man Hmm. lang nila inaano yung kalwaltian sa sarili na kasi nakagawa silang mahanga tinding Ang malang. objection nyo po ba, call no one father on earth? Hindi lang siya ganun eh. Hindi lang Ito po, sa sige. specific na verse na yun. Mm-mm. Pero pakita ko po Kasi sa inyo, no? Word for word, tinawag po si isang tao na puspos ng banal na spirito. Tinawag niya na letra por letra ng mga ama, yung mga Sanhedrin. Even Paul himself, tinawag niya na ama yung sarili niya. Even John, tinawag niya na ama yung sarili niya. Siguro alam ko yung kinasite niyo na verse ito, no? Yung, oops, nawala ako. Yung sinasite niyo na verse, ang kulit naman ito. Ito ka muna, yan. Ito po ba? Itong Matthew 23:8-9. Call no one father on earth. isa lang ho yan, pero yung high priest, Okay, sige. So ito po ba ay literal na pag-utos ni Jesus na bawal tawagin ni man ang ama sa lupa? Ito po ba ay absolute? Sa tingin niyo po ba ito po ba ay absolute? bakit po inutos ng Panginoon ng Okay, sige, ganyang bakit niya ano? inutos? Ibig sabihin, dapat si Kristo mismo, dapat wag siyang tatawag na ama, ni naman sa lupa, nung siya ay nangangaral. Tama po ba? Tama po ba? Wala naman po siyang tinawag na ama. Wala po siyang Maliban tinawag sa na ama. ama niya. Ah, sige. Ano po ito nasa John 8:56? John 8:56, your father Abraham rejoiced that he will see Yan. my day. He saw it and was glad. Ibig ba sabihin, si Jesus Christ mismo, binabali niya yung katuruan niya? Ang point kasi diyan, yung fatherly, earthly father kasi yan, at saka heavenly father ang Okay, sige. pagkakaibang po niya. Nag-granting. Sige, granting. Pero sabi niyo kasi kanina, absolute eh, no? Sige. Hindi siya Next. absolute. Hindi siya absolute. Hindi ko lang na ano Hindi agad siya kasi absolute. iniisip. Sige. Yan Sige ang po. pinapunto. Si Pablo, meron siyang tinawag na ama din eh. Earthly Romans father, 4. pwede po yun. Okay, si Pablo no sa Romans, Naniniwala yung pa ako doon, mga earthly father. Kristiyano, Kaya yung mga dinistinguish ng Katol, Panginoon ang ah, verse na yun. kuya, brother,
Huwag niyo po muna akong sasabayan para para meron Ay, tayong sorry, sorry. maayos na usapan, okay? Si Pablo, meron siyang tinawag na ama eh. Tinawag din niya na ama si Abraham, di ba? Sabi niya, who is a father of all of us? Si Jesus Christ mismo, ginamit niya yung word na father, di ba? Pero ito po, before ko ipakita sa inyo yung letra por letra na tumawag na ama, sino yung nagsulat? Si Pablo. Sinulatan niya yung mga taga-Corinth, yung mga nasa Greece. Di ba? Corinth is part of Greece. Di ba? Sabi niya, tinawag niya na father yung sarili niya eh. Di ba? Dito sa verse 14, yung nakapula na lang po yung 15. For though you have countless guides in Christ, you do not have many fathers. Di ba? For I become your father. Spiritual father po ito. Hindi po ito brotherly father. O, spiritual father to eh. Father in Jesus Christ through the gospel. I urge you then, be imitators of me. Kaya nga kami, ini-imitate namin si Pablo. Tinatawag namin na mga father, yung mga spiritual father namin. In fact, kahit sa mga Hudyo na tradition nila, tinatawag nila ng mga ama, yung mga nila, mga spiritual father nila. Sa Mishnah po ito, no? He who Mm. answered Abraham our father, di ba? Taanit yan, 2 verse Tama 5. po kayo. Sa Mishnah pa rin to, Ketubot, no? Mm. This is the handwriting of Father, di ba? Pero sa amin po kasi hindi po siya literal. Yun po ay hyperbole. Ibig sabihin, Jesus Christ is making a hyperbole or ano ba sa Tagalog yung pag hyperbole, Sislot? Pagmamalabis. In order to stress a point. Pero hindi niya na literal. Kasi bakit po? Ito po, i-research niyo po ito sa Greek po, no? Remember po, Stephen is puspos po siya ng banal na spirito, di ba? Ang ginamit ng word nga dyan, pleres caritos eh. Ano siya eh, puspos siya ng banal na spirito. Pero tinawag niya ng mga ama. Yung mga Sanhedrin dito. Kasi kung titignan niyo po sa Greek yan, no? Sa Acts 7 verse 1, sabi po niya, and the high priest said, is this so? And Stephen said, brethren and fathers. Maganda po, tignan niyo po sa Greek yan. Sa Greek, mas maganda yung puwersa niyan eh. Sa Greek po, pateres yan. Vocative po siya. Ayan po siya, vocative. Ibig sabihin po ng vocative, the case that is used for direct address. Ibig sabihin, tinawag niya mismo na ama. Kayo na mga ama. Ibig po sabihin, na-violate po ba niya yung commandment ni Jesus Christ dito? Hindi. Kasi yun po yung customs and tradition nila ng panahon na yun. Kaya kami, yung mga actually po, dapat tanong ko sa inyo, bakit inyo tinatawag ng mga ama yung mga ministers ninyo eh? Kasi yan yung, wait lang, may tumatawag lang po ako, sasandali sa akin. Sandali lang po ah.
Ako naman ang po magsasalita. Mm, oo nga. May napansin lang po ako dito sa sinasabi yung verse. Yung Our Father kasi pag sa English mo nilagay, capital F, nag-get niyo po yung point, Father, Our Father, address to God the Father. Yung binigay kasi yung verse, capital F, parang God, di ba? Pag totoong Diyos, capital G, pag Diyos Diyosan, small letter G, hindi totoong Diyos. Nag-get niyo po yung point ko. Yung Father na ginamit na sinasabi ni si Father kanina, small letter, tinawag si Pablo na Father, di ba? Small letter ang ginamit. Hindi siya capital. Pero alam niyo po ba yung original niya, lahat capital? Yung mga manuscript po niya, lahat capital. Tsaka dikit-dikit. Na, alam ko yan, yung manuscript na So, halos capital ang yung capital and small letter, tayo na lang po yung nag-ano niya, nag-introduce. okay, okay. Hindi po yan, parang sa akin, hindi yan compelling argument na Mm, kung gusto talaga kasi, malaman ninyo, ano ba yung original na isinulat? Go back to the original. Go back to the Greek. yun nga Actually, po ang alam niyo yung context to. May Protestant. Ito maganda, magaling to. Protestant to eh. Basahin ko lang si Protestant. Eh. Tingnan niyo si ano. Si Nick Needham. Si Nick Needham, isa po siyang Protestant. Baptist po ito. Meron siyang sinulat. Yung taga UK siya, Scotland. Search natin. Para sure tayo, search natin. Pero prinasay ko na dati to eh, doon sa ano eh, sa round table. Nakalimutan ko kung Protestant, kung anong klaseng Protestant siya. Kung Church of England siya or Baptist. Either lang sa dalawa yan. Anyway, basta importante Protestant siya. Sabi niya, ito sa libro na ano, no? 2000 Years of Christ's Power, Volume 1. Meron siyang commentary dyan sa Call No One Father. Sabi niya, one of my most zealous evangelical friends. Ibig sabihin, yung kapwa niya namang evangelical is always protesting against the name early church fathers. Since Lord appears to command us to call no man father in a religious sense. Sabi niya, di ba? Yeah, sobra ko. For you have one father who is in heaven, citing Matthew 23:9. Deferring to my friends scrupulous in his presence, I speak about the early church pioneers. Parang gusto ng mga kasama niya, wag mo gamitin church father, gamitin mo pioneer. Okay? Pero sabi niya, however, early church father is the normal and accepted name for these illustrious persons. Hindi siya tutol diyan kasi ginagamit niya eh. And that is what I have called them in this book. Ibig sabihin talagang kayong mga magbabasa ng libro ko,
Hindi yan in any way in violation dun sa Matthew 23:9. After all, the Lord in Matthew went on to say, do not be called teacher. Ibig sabihin, dapat pala, huwag din tayong tatawag na teacher sa ibang tao. For you have one teacher, the Christ. Pero tinatawag natin ng mga teacher ng iba, di ba? But Reformed Christians, ibig sabihin, pinapatamaan niya yung mga Reformed Christians dito, are happy enough to refer to teaching elders. Kayo po ba, anong tawag niyo sa mga elder niyo? And Christ is our one true shepherd. But again, many evangelical Christians call their ministers pastor or shepherd. Diba? Without thereby detracting from the glory of Christ. As for father, the Apostle Paul claimed to be spiritual father of the Christian believers. 1 Corinthians 4:15. Ito yung pinakita ko kanina, di ba? Without any intended disobedience to his Savior. O hindi naman pala nagdi-disobey si Pablo eh. And whether we realize it or not, the great men of the early church are indeed our spiritual fathers. Aminado siya. Protestanto ah. They shape much of the worship and theology, especially the doctrine of the Trinity. Oh. Kasi di ba yung Trinity doctrine, yung mga church father na yung nag-coin yan eh. And the incarnation, which we accept and confess. O, di ba? Early church fathers then is what I call them, with a child's love and reverence for his parents in the faith. If we think we now see further than they did, ibig sabihin, kung mas magaling pa kayo sa kanila, in these points, it is only because we are standing on their shoulders. Oh, yan. Malupit na ano yan, na declaration. Sige po, okay naman. Bali, yun lang po, medyo gabi na. Marami na rin ako natutunan sa inyo. Pero as a Baptist believers, isa lang naman ang pundasyon natin si Kristo. Salamat po for being cordial. Yun lang naman ang pinupunta. Sige po. Susunod. Open naman po ako eh. Oh, kasi at least sinabi niyo yung side niyo. Meron din akong side na titimbangin niyo na. Yun lang naman ang maganda Po, sa thank you sa time. sarap gamitin. Masarap kasi siyang gamitin. Masarap siyang pag-aralan. Yan na kung pupunta ka sa mga original languages, kung talagang gusto mo malaman yung sinabi ng author, huwag ka magbabase sa translate. Opo. Binibili po siya. Okay. Mm-hmm. Yun lang naman ang mag-usap na lang kami din. Maraming topic pa eh. Kaya mas maraming mm, mm. Kasi kasi bilang Catholic dati, doon ako na lito sa mga turuan. Hindi ko na intindihan nung nagbasa ako ng Bible. Nakinig ako ng mga Bible study. Alam niyo po ba, brother, sa kakabasa ko So, ng Bible may na pupuntahan walang, pa tayo sa prophecy. Medyo mahaba ito to. Pero next time. i-share ko lang po Maganda to, rin no? kasi yun. I-share ko lang po to. Ako, nung nagbabasa-basa lang ako ng Bible na walang guide, kasi Tama po. naano ako, kumbaga, graduate naman ako ng college. Magaling naman ako, meron naman akong good command of English. So sabi ko, kaya kong basahin to, kaya ko to interpret na mag-isa na walang tulong ng ibang tao.
Pero alam niyo po, later on, meron akong nabasa. Paniwalang paniwala ako na ganito dapat ang interpretasyon nito. Hindi ako makapaniwala mali yung binasa ko, mali yung interpretation ko. Although nakalimutan ko na yung particular verse na yon. Kaya simula nun po, hindi na ako nag-interpret. Ano ba yung sinasabi ng simbahan? Ano ba yung sinasabi ng commentary? Bago ko bigyan to ng kahulugan kasi hindi ko pwedeng pagkatiwalaan ang sarili ko eh. Una-una, hindi pala ako ganun kagaling mag-interpret. Nagkakamali pala ako. Yun lang po. Tama ka. Kasi, yun, isa pa yun sa mga tatanong ko in future kung patutuloy. Hmm. Hmm. Yan, maganda rin po yan. Mas maganda nga pag-usapan. Tama po. Yun nga po. Opo. Tama po yan. Sige po. Yun lang po. Ay, marami pa po. Magagandang, Ah, magandang sarap at maraming. Opo. Nag-message naman po kami. Panay nga kami ah, palitan ng biblical text eh, message. mga reference po. Na natural lang sa ano, nagpapalitan yun nga yung iron, Ganyan talaga. sharpen iron na sinasabi sa. At Opo. sinasabi ko nga kay Bro Mark na lahat naman ng nakasulat lahat ng ginawa ni Kristo, hindi naman lahat nakasulat sa Biblia eh. At saka nandun yung verse naman, sinabi ko na sa kanya. At saka napakaganda ng discussion natin kasi napakaraming reference ni Bro Marami Dandy. na reference. Ang ganda kasi. Yung bagay yun. At saka Maganda po napakaganda talaga sis eh. kasi hindi siya nagbibase sa isang Bible lang. Ang dami, may Greek, may Aramaic. So at least Tama kasi ako sinabi din yun natututo. sa laging handa eh. Sinabi din na po si Pedro yun, laging handa sa pagkipagsagot na may magka-mahinahon. Tama lang ito po. Ano lang Pero po. sa susunod, marami For pa Deo po. et Ecclesia lang po. Hindi po yan para sa akin, para sa simbahan, para sa Diyos at sa kanyang simbahan. Tama. Glory to God. Marami po. Hindi pa lang po. Umpisa pa lang po ito. Salamat po sa oras. God bless. Thank you, thank you. Sige po Ingat. sis. God bless. Thank you. Good night. Oh, Pero nga, sarap eh. maganda. Kasi, may mga ebidensya eh. Para tayong nasa husgado eh. Kanya-kanyang latag ng ebidensya. Ayon sa, oh, sige po.
Oo, marami din po. Marami. Sige po. Hanggang sa muli. Good po. Maraming salamat po. Bye po. Sige. Salamat. Bye-bye. Sige, thank you din.